Hello mga kamamshi, mga kapapshi, good morning! Hello lang! So, mayroon kaming bisita sa bahay namin, nanonood ng TV. Lang! Lang! So, ano ko to guys, pamangkin ko to, pagka minsan, dahil wala na kaming bata dito sa bahay namin. So, hinihiram na lang namin palagi. Kaya ngayon, tuwang-tuwa silang lang manunood ng, ano pinapanood mo lang? Coco? Coco Melon. Ah, Toto? Toto Melon. So, gustong-gusto niyang nandito sa bahay kasi pagka nandito siya sa bahay namin, nanonood siya ng Coco Melon. Kaya kami naman, palagi kaming nasa bahay lang. At yung anak ko, malaki na, malalaki na. Kaya, wala na kaming bata dito, kaya sila na lang yung libangan namin, yung mga pamangkin ko. So guys, wala akong magawa ngayon. Kanina, pumunta kami sa bahay ng auntie ko, but ngayon, umuwi na kami kasi oras na ng relax sa bahay, mag-relax sa bahay kasi sobrang init sa labas. Kaya ngayon, nagtatambay-tambay na lang, kasama ko yung isang bata ditong maliit, at saka yung anak ko. So, dito lang kami sa bahay. Ayan yung batang maliit, nanonood ng TV. So, ito guys, kapag ka may partner kang pag may partner kang foreigner, maraming mga katanungan. Andyan yung kailan kayo magpapakasal, kailan si ganito ganyan. Ang daming tanong kapag meron kang partner na foreigner. So, daming nagtatanong, kailan daw kami magpapakasal ni Afam since meron na nga daw kaming bahay. Ano pa daw ang iniantay namin. Dito kasi sa Pilipinas, talagang kapag meron kang partner na foreigner, una kagad itatanong sa iyo, kasal agad. Kailangan ba talaga kapag nag-meet kayo ng first and second times, kailangan talaga pakasal ka agad? Di ba pwedeng di ba pwedeng mas more mo nang kikilalanin niyo muna yung isa't isa? Para sa akin lang to ha. Meron naman kasi na kahit first meeting pa lang, nagpapakasal na kaagad. At hindi naman ibig sabihin na kapag first meeting or second meeting, hindi kayo kaagad nagpapakasal, hindi nyo na mahal yung isa't isa. Siguro, meron lang may mga bagay lang na pina-priority muna. So, ewan ko lang sa amin lang to. Kami naman kasi, kahit hindi pa kami kasal, okay naman kasi kami ng afam ko. At saka, hindi rin naman kasi talaga assurance na kapag kasal ka na, hindi na kayo maghihiwalay. At hindi rin assurance na pagka kasal na kayo, hindi na rin mag-cheat ang isa sa inyo. 'Di ba? So, hindi rin assurance ang kasal na hindi na ikaw lulukuhin ng ng partner mo, 'di ba? So, hindi kailangan minamadali. Dapat ginagawa niyo 'yon, yung bang kusa niyo na talagang gusto. Yung gusto niyo na talaga, kami ang kasagutan kung kailan daw kami magpakasal. Sa ngayon, hindi pa siya talaga priority kasi kagaya niyan, kababalik lang talaga ng darling ko sa US. So, kailangan pang mag-ipon ng pera kasi ang hirap. At saka, yung ako naman, yung iba, ang iba kasi, kaya din sila nagmamadaling magpakasal dahil yung babae, si girl, is pupunta sa US. Yun ang reason ng iba, kaya din sila kaagad nagpapakasal. Kami kasi ng darling ko, hindi naman kasi ako pupunta doon. Kumbaga, hindi na kami titira doon. Siguro, pag binigyan ng pagkakataon, pag may pera, baka daw, sabi ng darling ko, dadalaw na lang kami doon. Kasi siya yung dito, siya yung magre-retire dito sa Pilipinas. Kaya wala na kaming, hindi kami nagmamadali ba? Yung iba kasi,
first or second meeting, nagpapakasal ka agad sa kadahilan ng kailangan nilang ipetisyon yung mga ano nila, 'di ba? Yung mga partner nila. Pero kami sa case naman namin is hindi kasi hindi naman kami hindi namin kailangan mag ano ng mga papers ganyan but okay kami, as in okay kami ng aking darling kahit hindi pa kami kasal. So, kasal or hindi, kapag ka mag-cheat ang lalaki or babae, talagang mag-cheat yan kahit na hindi pa kayo, kahit kasal kayo or hindi. Lalo na sa ano namin guys, no? Lalo na sa amin ni Afam, ano lang kami, take it slowly ba? Yung mahinahon na relasyon, hindi kailangan magmamadali, alam mo yun, hindi kailangan madaliin lahat ng bagay. Take it slowly lang. So, okay kami. So, ang tanong kung magpapakasal ba kami, syempre naman, may balak din kami. Pero, sabi ko nga, hindi pa sa ngayon, parang kantanong, kung hindi man, ay, nakalimutan ko. So, Jasmine, magano ka, te? Maligo ka? Okay. So, ayun. Ano pa ba? Parang nagblanko ako, nawala ako bigla. Nawala bigla yung usapan. Kaya pagka ganitong oras, nag-stay lang ako sa loob ng bahay kasi pag doon sa labas, sobrang init, kaya natatamad akong maglalabas kapag ganitong oras. Kaya papakita ko sa inyo yung labas ng bahay namin. Sobrang init talaga pagka ganitong oras. Sobrang init, ang init-init, ayan. Sobrang init kaya, matamad ka talagang maglabas-labas. But mamayang hapon, babalik na naman kami doon sa sister ko. Dahil itong batang maliit na itong bisita namin, ibabalik namin to sa kanilang bahay. So ayan bising-bising manonood ayan. So mamaya mga alas pa lang kasi ngayon alas 12. So mamayang alas 4 So mamayang alas 4 ibabalik na namin ibabalik na namin yan doon sa kanilang bahay. So, kaya lang namin yan, kaya namin dinadala dito sa bahay namin. Ayan. Kaya dinadala namin yan dito sa bahay namin para meron kaming libangan dito dahil ang boring pag walang bata, no? Kaya minsan, kahit sabihin natin na mahirap ang maraming anak, pero masaya din, masaya. Kasi kagaya sa akin, yung anak ko 3, tapos mga naglalakihan na, wala na, tawag nito? Maboboard ka na kasi may mga na sila, may mga kanya-kanyang may mga kanya-kanyang barkada na yan. So, ikaw na lang ang matitira sa bahay madalas. Ikaw na lang talaga. So, yun lang guys, sa ngayon, ito lang muna yung natin, vlog natin. Sa susunod ulit kasi medyo wala tayong ganap ngayon Ngayong araw na to, wala tayong ganap. Madalas nasa bahay lang. So, sa susunod ulit at saka maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-follow, or nanonood ng ating mga video, nagla-like. So, maraming salamat.